before. So he set it before them, and they did eat and live thereof according to the word of the Lord. According to the word of the Lord. Sinuniwala na mayroong gagawin muli ng Panginoon sa atin ngayong umaga sa kanyang salitang makapangyarihan. Amen. Kaya pag tayo narito sa paisambahan, huwag nating tulugan ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Huwag tayong maglaro, makinig tayo. Because anytime mga kapatid, mayroong magandang mangyayari sa ating pong buhay. Praise God. Purihin ka muli Panginoon ngayong umaga. Salamat muli sa pagkabasa ng iyong buhay na salita. Ito ang dahilan kung bakit kami naparito ang iyong mga anak, Panginoon. Ginawa ang lahat nilang magagawa para makarating sa iyong bahay, sambahan, upang makinig ng magandang balita. Muli, Panginoon, gamitin mo ang iyong salita upang pagpalay ng aming kaluluwa, katagpuin ang pangailangan ng bawat isa sa amin. Hayaan mo na matapos ang aming pakikinig na mayroong magandang nangyayari at mangyayari sa aming kaluluwa. Purihin ka, Panginoon, O God, at hayaan mong kalooban mo mangyari sa aming kalagitnaan. And I pray, Father God, anoint thy servant to deliver the engrafted word of the Lord, because without you, Father, I can do nothing. So we trust in you, Lord God. We claim the victory in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. We pray. And everybody say, Amen. Kamayan mo yung katabi at tanungin kumusta ang buhay. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat tayo ito ay mayroong kwento. May kwento ang ating buhay. Pwede kayong umupo at pwede kayong nakatayo kung gusto nyo. Amen. You have the freedom to choose. Okay? Amen. You can sit or you can stand, but please, no sleeping. Amen. Kaya pakiramdaman mo yung katabi mo, pag naghilik yan, gisingin mo. Amen? Praise the Lord. So lahat tayo rito ay mayroong kwento. Minsan mapait, mapakla, maganda. Yung iba ay hindi maganda. Amen? Pero mayroong mga panahon na kung saan ay nagugustuhan natin ang kwento ng ating buhay. Pero may panahon na ayaw natin yung kwento ng ating buhay. But thank God, when God interrupts our story, something good is happening. Amen. Merong magandang nangyari sa ating buhay. Amen. Sinong nakaka-relate? Praise God. Ayaw natin minsan ang interruption. Kagaya ng ilaw, di ba minsan merong tinatawag na current interruption. Hindi mo makita, gusto makita, lalo pag gabi. Meron kang ginagawa, may nag-interrupt. Meron kang plano, may nag-interrupt. Meron kang inisip, may nag-interrupt. Minsan ay magagalit ka, hindi mo alam yung reaction mo. Pero, amen, huwag natin, amen, ang kagalitan pag ang Diyos ang mag-interrupt sa ating buhay. Dahil pag ang Diyos ang mag-interrupt, hindi natin ikasisira, hindi natin ikapapahamak. Hello? Kaya sa mga kinukorek minsan, sa mga itinutuwi, magpasalamat tayo dahil may nakakatingin sa atin. Yes, of course, we cannot see God to interrupt our life, to interrupt our story. But God is using somebody. God is using people. God is using circumstances. God is using, amen, the nature to interrupt our life. Pero praise God, bago ka mag-react ng negatibo, umupo ka. Amen. At ikaw ay manalangin. Praise God. Because there were times that when God interrupt, it is God's opportunity, amen, to show and reveal His power. Amen. Is God ni Pastor Ying. Ang sarap ng buhay nila sa Hong Kong. Amen. Bawat punas, iniisip dulya. Kaya kahit sumasakit daw yung katawan, ay sabi ko, tama na kasi ilang beses na. Iayos mo yung
medyo hindi huminto maglinis, magtrabaho. Sabi ko, walang dollar dito. Take it easy. Dahil kahit punasan mo lahat mamaya, nandyan na naman. Kaya sumasag ito, ibalik mo dahil medyo na-spring. Kaya ito naman, siyempre, amen. Mahal ko siya, kaya kailangan ibalik. So, buti na lang, meron akong konting anointing, amen, sa paghimas na bumabalik yung may spring. Amen, kaya tama na yan. Praise God. So, ang sarap ng buhay sana sa Hong Kong, so nakarating sa Hong Kong. Pero God knows what's best for His people. Sinong may plano rito? Tapos may nag-interrupt. Tumigil ka nga, may ginagawa ako. Di ba? May plano ako. Pero may nag-interrupt. Kaya may iinis ka. But when God interrupt your story, amen, kailangan tumigil ka. Huminto ka at mag-isip-isip ka. Dahil merong mas maganda na plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Mga tatay, meron tayong kwento. Mga kwentong kotsero noon, di ba? Marami tayong kwento. Galing tayo noon. Pero, here comes God. Interrupt our life. Ganda sana ang buhay natin noon. Dahil akala natin maganda, di ba? Madaling kumita ng pera, Brother Robert. Mag-magic ka lang doon, may pera ka. Di ba? Pero iba ang plano ng Diyos. Pero huwag kayong mag-alala, yung nawala natin, kaya ibalik ng Panginoon. And verse 1 to 7, we can read the story of the widow woman. Na kung saan, amen, pumunta ang lingkod ng Panginoon, si Elisha. At tinanong ang babae nito, dahil nakita niya, napansin, nalulungkot siya. Umiiyak siya. Umiyak siya dahil namatay yung kanyang asawa. At umiiyak siya, nalulungkot dahil namatay yung asawa, may iniwan. Magandang may iiwan, di ba? Iniwan, anong iniwan yung asawa? Maraming utang. Kaya please, huwag kayong mawala na may iwan kayo ang utang. Kaya magandang iwan yung maraming blessing kung mag-iwan ng utang. Hindi ko alam mga kapatid kung yung lalaking nangutang o yung babae dahil namatay, may utang. Di ba nakalungkot? Tumatawa tayo pero minsan nakaka-relate tayo dahil nangyayari sa ating buhay. At hindi tayo masaya pag ganon. Na napansin ang lingkod ng Diyos. At bago pumunta ang lingkod ng Panginoon si Elisha, amen, nakita na ang Panginoon ang kalagayan ng mag-inang ito. Na kung saan, amen, kunting panahon na lang. Because during that time, is a time of famine, tagutom. Pero here comes the man of God with the word of God. Amen? Yeah, listen very carefully. Because God's word is so powerful. Everything were created through the spoken word of God. Kaya pag may dumarating, amen, na lingkod ng Diyos, magsaya tayo. Dapat masaya tayo. Dahil hindi lang dumarating nasar sa kanyang sarili. Dumarating, amen, with the anointing of God and with the word from the Lord. Amen. Nasabi ko sa inyo at muli kong sasabihin, just one word from the word of the Lord, it can change your situation. It can change your future. Amen. It can change your story na hindi maganda because there's power in the word of God. Praise God. Nakita niya nalulungkot. Pero alam niyo ba, Psalms 34 verse 17, sabi ni David, the righteous cry in the Lord hearing. Amen. Ang matuwid ay umiyak at ang Diyos ay nakikinig. Kaya huwag niyong sabihin, hindi nakikinig ang Diyos sa ating dalangin, mga prayer warriors, sa mga nanalangin, believe in the power of prayer. Hindi mo makita ngayon, but amen, there will be a time, there will be a day that God will surprise us, amen, with His answer.
Amen. In this time, makintay ka lang. Dahil ang Diyos ay hindi bingi, sabi nga ng Isaiah, ang natulog ti apo tapnon nga mangat ti karkararan tayo. Isungawan ti masaya na kararan tayo. Amen. Kini apo. Amen. Praise God. Even our private battles, amen. Alam ng Panginoon, rigligatan tayo, dagiti panubok tayo ngantay nga, maibaga, iti kadwa tayo. Amen. But God knows everything. Amen. And thank God, He hearing our prayers. And always remember that we serve an impossible God. And He specializes, amen, praise God, in impossible situations. That's the, amen, favorite of God. Yung imposibleng sitwasyon, yan ay paborito ng Diyos para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Kaya lahat ng bagay pinapaintulot ng Diyos dahil meron siyang layunin. Praise God. Maaaring nakikita ng tao yung ngiti mo, pero nakikita ng Diyos at alam niya ang luha mo, ang pagtangis mo. Praise God. Minsan din nakikita ng tao. Kaya sabi niya sa kapatid, alam mo, pastor, mas gusto kong nasa simbahan. Dahil pag sa bahay, di mo maintindihan. Anong ibig sabihin? Is there any trouble in your house? Just like this widow woman. Habang nasa bahay, walang mailuto, walang maisaing. Awan tiragsak, gamin, at daman. Ngayon, narigat na mawatan. Hello? Sino tayo makaka-relate kanya yun? May med na nagduman, di ba? Amen. At dahatay lang dito, nagragsak. Balik natin presensya ni Apo. Nung nagkawin tayo, wanin manin. But when God interrupt, wow, anong mangyayari? Praise God. Now, tinanong ni Elisha, anong nasa bahay ninyo? Yung mga bagay na maliliit, ini-ignore ng babaeng ito. Tandaan nyo, ginamit ng Panginoon to meet their need. Amen? Meron kami pero isang palyok ng mantika. Kunat ang kanay samot dito eh. Amen. Yung palyok po namin, palyok. Palyok din sa Tagalog. Amen. Pero hindi malaking palyok. Yung palyok, iba yung ano, ang tawag natin doon, yung malaki na silyasi. Yung silyasi malaki yun. Yung palyok maliit lang. Tapos konting mantikang laman. Pero anong magagawa yung konting mantika? Pero sabi ni Elisha, manghiram ka ng mga sisidlan. Anong gagawin ko ng lagayan? Amen. Borrow of vessels. At nung naghiram, kumatok sa bahay, dapat pag ikaw ay kakatok manghihiram, yung may laman, di ba? Empty vessel, walang laman. Kanina, rekapok jay bulsa, awan kahit jay wallet ko. Awan karga na jay bulsa, awan wallet ko. Amen. Awan mas pasagida ka, dahil kinapun awan ti karga na. Nalipatak. Amen. Adamat pasit ng nalipatak lang. Ngam na makarik na ka, adakan nyo. Okay, so dasan tayo. So mga kapatid, nanghiram. At sabi niya, anong gagawin ko dito? Lingkod ng Diyos. Ibuhos mo yung laman ng palyok. Habang binubuhos, napuno yung isang sisidlan. At habang binubuhos, napupuno. At nagtataka yung babae dahil imposible ito. Ang sabi ng Bible, hanggang napuno yung pang 500 na sisidlan. Wala sa Bible yung 500. Kung ilang vessel, sisidlan yung hiniram nila. At nung napuno yung hiniram, huminto yung pagdaloy ng langis. Ang ibig sabihin, habang may pag-lalagyan sana
patuloy, daloy, amen, ang biyaya ng Panginoon. Kaya kung patuloy nakabukas ang puso mo, amen, daloy ang presensya ng Panginoon. Habang may lalagyan ka sa bahay mo, daloy ang presensya at pagpapala ng ating Panginoon. Shall we say, thank you, Jesus? Praise God. Amen. So nandoon, ang Diyos ay gumawa ng milagro sa pamagitan ng kanyang lingkod. Amen. Sa isang bagay na ini-ignore ng tao. Amen. Don't ignore what you have today. Amen. A little knowledge, a little money, a little, amen, thing in your house. Huwag mong i-ignore. Amen. Dahil kung may tiwala ka sa Panginoon, praise God, God will turn, amen, hallelujah, those little things into a miracle. One, amen, na kung saan ang garamit, iapot, di milagro, mas daw ka na lang, nga mahantay kumakakapsat nga mas daw, taging ka na kaligipingal daw, di Diyos tayo, saan nga magpaturog, saan na nagbalbaliw, saan na nabawasan, di pa nakabalin na, minaramit na hindi, kaya na nga aramidin tata. So, I encourage the first year students sa Bible School. Meron silang 18. Amen. 10 babae, 8 lalaki. At kasama si Sister Christine. Hindi siya na pinauwi ngayon. Amen. But praying next Sunday, pauwi siya. Dahil ipapakilala sa Calvary. So, salamat meron tayong isang young people. Amen. Na babae, matapang, tinugon ang tawag ng Diyos. God interrupt, amen, her plan. Hello. Kaya mga young people na kalalakihan, gumising kayo. Praise God. Dahil pag ang Diyos ang mag-interrupt, hindi kayo ipapahiya. Totoo yan mga kapatid. Praise God. Nakita ko ang ginagawa ng Panginoon, patuloy niyang gagawin sa buhay ng kanyang mga tinawag. Amen, na may mga plano sa buhay, may magandang kwento, pero nandoon, amen, ang Diyos ay gumagawa. So nandoon mga kapatid, ang sabi ng Bible, amen, lumapit kay Elisha, anong gagawin ko dito? Ibinta mo, at nung ibininta, wow, amen, malaking pera. At sabi niya, bayaran mo ang utang. At ang sabi ng Bible, binayaran lahat ng utang at marami pang natira. Amen. Sino may utang, huwag kayong magtaas ng kamay. Praise God. What's in your heart? What's in your life? Amen. Anong nasa iyo? Amen. Wala, pastor. Pero meron akong pananampalataya. Amen. Na ako'y naniniwala. Amen. Sa Panginoon natin tinangka. Praise God. Na ako'y maglilingkod sa Kanya. Ako'y magpapatuloy. God will bless my life and my family. Come on, somebody. Amen. Alam ko na meron din isa, dalawa, nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. That's why don't ignore, amen, those little things, amen, you have in your life. Because habang ikaw ay naglilingkod, amen, God will make a miracle on those little things na meron ka. Praise God. Amen. Sa Bible na mabasa natin, yung malit na bagay na ini-ignore din ni Moses yung tungkod niya. Pero sabi ng kwento kay Moses, what's in thine hand? Lord, naganggamong ang kayo na siguro kastoy na. Amen. Tungkod ni Moses, ginagamit niya ang pangpastol ng tupa niya, kambing. So nga nakalawit na, tanawadagian na, sumurot, iguyod na. Yan. Praise God. Sino rito mga tatay, kukuha ng may kalawit minsan para itong mga young people na di makinig, kaganon ko. Praise God. Okay, so, sabi niya, iunat mo sa pulang dagat. Anong magagawa yung kahoy na yon na tuyo? Nung inunat ni Moses. Listen. According to the word of the Lord, nahati yung pulang dagat. Saan ko'y nakakita yung ng dagat na gumagalaw? Amen. Tapos huminto o nahati at tumigil. Imposible yun, di ba? But remember, with God, nothing shall be impossible. Amen. At doon,
nakalabas ang mga anak ni Israel laban sa kanilang kalaban. Going to the promised land. Amen. Hindi ba kayang gawin ng Diyos sa sitwasyon mo na parang imposibleng masolusyonan? Praise God. Iunat mo lang sa kanyang yung pananampalataya in God. Amen. Hallelujah. Kumilos ka sa aking problema. Lutasin mo ang aking problema. Amen. At ang Diyos ay kikilos. Praise God. Amen. There are times that faith requires action. Kung meron kang panampalataya, kailangan kumilos ka. Hindi pwede yung nakaupo ka. Sabi ni Santiago, faith without works is dead. Di pa na pamatingawan, aramid na nanatay. Amen. Imagine, praise God. Sasabihin sa iyo, borrow an empty vessel. Dapat sana, bulod ka matagi, anakarga na. Pero empty. Parang Diyos ay magpakita ng milagro sa kanyang buhay. Sinong naniniwala sa pagpapala ng Diyos? Sinong naniniwala sa kanyang salita? Faith requires action. Who believes in the Ten Commandments? Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false against thy brethren. Amen. Thou shalt have no other gods before God. Amen. Ito yung mga utos. Sino naniniwala sa pagpapala ng Diyos? Hanggang ngayon kumikilos. We need to obey the word of God. Amen. Sino naniniwala? Ito ang kadalasan problema natin. For clothing and shelter. But there is a key. There is a remedy to meet our needs. Sino naniniwala sa giving? Sinong naniniwala sa tithing? Come on. Kahit maliit yan, ibigay mo. Then yun ang susi. Huwag niyong itago. Huwag niyong kainin, binhiyan. Amen? Praise God. Di ko pa tinignan yung giving natin, pero praise God. Titignan ko, amen, one of these days. Dahil si Pastor Jim nagre-record. Amen. I want to see, hindi ko titignan, hindi palakyan ito. Because I want to continue to pray to the faithful people of God. Amen. Ang Diyos ay nakikinig sa dalangin ng kanyang mga lingkod. Come on, problema nyo bang material? Believe in the Word of God. Don't ignore the Word of God. God has a challenge. Amen. Prove me now, do it, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessing. Kaya tignan mo kung bakit dyan ka nagkakaproblema, bakit walang pagbabago. Listen, amen. Baka mayroon di ka sinunod. Amen. Kaya tignan mo, believe in the miracle. Itong balong babae, amen, na kung saan mayroon konti lang, pero sumunod sa salita ng lingkod ng Diyos. And she have seen the miracles of God. Praise God. Amen. Sa susunod magtuturo ako, amen, ng isang buwan. Because gusto kong makita ang lahat, amen, na i-bless ng Panginoon. There were times, sabi na ng Bible siya, my people are destroyed because of lack of knowledge. Pero yung nakakaalam, please don't disobey. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay nasumpa. Because of the disobedience of Adam and Eve. Amen? Kaya alam mo yung sarili mo. Okay? Jesus is coming very soon. Praise God. And listen, ang i-welcome ng Diyos doon ay yung mga tapat. Will done. Dahil nagawa mo kahit mahirap. Kaya kung nagdadalawang isip ka, huwag mong kalabanin ang sarili mo at ang salita ng Diyos. Amen. Sabi ni Paul in John, I ought to be God rather than me and rather than myself. Amen. My opinion. Okay? Praise God. Amen. I want to see in God. Amen. Want to see us. Amen. Blessed for His glory. Praise God. Shall we say thank you, Jesus? In verse 18 to 37, amen, mapapasa natin dito ang mag-asawang Shunammite couple na nung pumunta si
Prophet Elisha. At sabi ng babae, sa tingin ko, ito ay lingkod ng Diyos. Kaya ano kaya kung gagawa tayo ng isang room, isang silid, na doon siya ay titira matutulog habang siya nandito sa atin, sabi ng babae. Kaya mga ladies, mga nanay, God bless you. Amen? Maraming mga opinion, mga nanay, na nakakalugod sa ating Panginoon. Kaya sabi niya sa kanyang asawang lalaki, gumawa tayo. Sige, sabi ng kanyang asawa. Nag-agree yung lalaki, gumawa sila. Now, sabi ni Elisha kay Gehazi, tanungin mo nga kung ano yung pangangailangan nila. At napansin ni Gehazi, sabi niya, Master, I'm saying na wala silang anak. Kahit isa. Medyo may edad na sila. Ngayon, sabi ni Elisha, kinausap niyang mag-asawa. Amen. Sa darating na mga panahon, magkakaroon kayo ng anak. Sabi nila, huwag kang magbiro. Lingkod ng Diyos. At nung sinabi ni Elisha, nagkaroon na yung anak ng anak, yung babae. At sabi ng kwento, lumaki na. Amen. At lumalago na yung bata. Now, nung sila ay nasa bukid, nagtatrabaho yung lalaki, medyo sumasabi niya, Father, sumasakit yung ulo ko. At sabi ng tatay sa kanyang mga kasama, iuwi sa bahay, dalhin sa kanyang nanay habang sila ay nag-harvest. Now, mga kapatid, hawak ng nanay, according to the story, maghapon, hanggang namatay sa kanyang, tawag dito, lap, sa kanyang lupo, habang yugaman na, itigin na malaman na, natay. Jainted di Apo, nabugbugtong na anak, manay isang anak. Amen. Now sabi ng babae, tuloy naman, si Elisha ay nasa bundok, puntahan mo nga si Elisha. Patawag ang lingkod ng Diyos. Ginawa niya, kinuha yung staff ni Elisha at ipinatong sa kanyang dibdib, pero wala pa rin. Hanggang mga kapatid, ang babae mismo ang pumunta kay Elisha. At sabi niya, kumusta? Kumusta ang asawa mo? Kumusta ang pamilya? Okay po, pero merong isang hindi okay. Yung anak namin ay namatay. Kaya pumunta si Elisha at sabi ng Bible, isara ang pintuan para walang papasok na osyosero. At nandoon, amen, hinawakan ni Elisha yung kamay, lawang kamay. At, amen, mata sa mata, bibig sa bibig, at nanalangin sa Panginoon, and God restored the life, amen, of the boy. Praise God. Merong mga bagay na ibinigay ng Diyos sa atin na minsan nawawala sa ating mga kamay. Pero kung meron tayong pananampalataya, God can restore and double, amen, those things that we lost in our life. Shall we say thank you, Jesus? Amen. Praise God. Makita natin dito, ang kamatayan ang hindi, amen, pwede magpahinto sa plano ng Diyos sa ating buhay. Na kahit kamatayan ay hindi kayang hadlangan. Praise God. Kaya huwag niyong walayin ang iyong pag-asa. Maring namatay yung panaginip, akala niyo namatay yung pag-asa niyo, pero God can restore, amen, your deep dreams. Amen. Hallelujah sa buhay na ito. Praise God. Shall we say amen? Hindi pangatlong kwento. Praise God. Nung pumunta sila Elisha sa isang lugar, andun ang mga propita na gutom na gutom. Ito naman lingkod ng Diyos. Sabi niya kay Gehazi, pumunta ka sa bundok, maganda handa mo yung lutuan. At pumunta ang kanyang servant sa bundok. Nakakita ng baging ng kalabasa, wild kalabasa. Kumuha siya ng mga bunga at binilisan niyang umuwi at niwahiwa, niluto. Habang kumakain ng mga propita, naramdaman nila na yung kinakain nila ay poisonous vegetable.
So nahihilo na sila. Kaya sabi nila, mayroong poison sa kaldero. Hindi pagkain yung kinakain natin. At itong lingkod ng Diyos na naman, sabi niya, kumuha ka ng harina, ibuhos mo, amen, sa banga, sa kaldero, at hinalo ng servant ni Elisha. Mamaya nung kinain nila, o kinawalang namatay. Hello, praise God. Kaya anuman yung mga bagay nilalagay ng kaaway para sirain tayo. Amen. God has a remedy. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alala. Dahil kasama natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Kaya mag-ingat tayo sa ating inilalagay sa ating kaisipan at puso para pinupoison ng kaaway ang ating puso, ang ating kaisipan. Because the enemy came to kill and to destroy. Amen. Beware mga kapatid. Amen. Praise God. Pero andyan pa rin ang Panginoon. Andyan yung mga false teaching. Andyan mga kapatid yung bitterness. Andyan yung pride na inilalagay ng kaaway sa ating puso at kaisipan. Andyan yung unforgiving spirit. Andyan yung worldliness. That is a poison. Hindi man yung pagkain natin ang nilalagay ng kaaway, pero yung ating isipan, ang ating puso, mag-ingat tayo. Amen? Praise God. But thank God, God's Word, amen, can cleanse every sin in our heart, every poison that the enemy, amen, hallelujah, inilagay sa ating buhay. Shall we say amen? In the last story, mga kapatid, verse 42 to 44, praise God, amen, merong mga taong 100, amen, 100 na tao, praise God, pero gutom na gutom din sila, walang makain. Buti na lang, merong nagdala ng tinapay, amen, loaf bread, pero 20 pesos lang. 100 ang kakain. 20 pesos na loaf bread, hindi magkasya. Mga tatay nga kahapon kita ko. Amen. Talagang, praise God. Ang sarap kumain. Praise God. Yung niluto ni Brother Rene, God bless you, Brother Rene. Talagang, amen, maubos na. Sarap mga kapatid. Wala pang 100. Marami rin kami. 116. Pero natanggal yung isa, kaya 16 nang natira. Amen. Inisip ko, 20 pesos na tinapay, hindi magkasya. Hati-hatiin, pero praise God, when the man of God prayed for this 20 pesos of loaf bread, amen, nag-multiply. At sabi ni Elisha sa kanyang mga servants, amen, distribute. Kumain sila. At ang maganda pa rito, maraming natira. Maraming natira. Ang sabi ng Bible, amen, yung binasa natin yung 43, praise God, and they did it and live thereof according to the word of the Lord. And according to the word of the Lord, ano man ang problema ninyo, praise God, ay malulutas sa kapangyarihan ng Panginoon. According to the word of God, ano man ang pangangailangan nyo, and in your need will be made according to the word of God. Ano man, mga kapatid, ang karamdaman natin, kaya na ang pagalingin ng Panginoon according to His word. Come on, be it unto us, Lord, according to your word. Hindi tayo mananatili. Ano man mga kapatid yung pangit na kwento ng ating buhay, let's allow God to interrupt, amen, amen, praise God sa ating buhay. Dahil pag ang Diyos ang mag-interrupt, amen, hindi ka pahintuin mga kapatid para tumigil sa buhay na ito, pero pahintuin ka dahil meron siyang mas magandang ipalit, amen, sa ginagawa mo, sa plano mo, sa vision mo, sa panaginip mo, if you just listen to the word of God. Amen. Rinig ko kay Brother Ryan, sabi ng Mr. Mali, bakit kaya, amen, hindi ka
Nagpa-prosper sa inyong ginagawa. Nag-garden, wala. Amen. Nagtinda, wala. Ano bang ginawa mo, Brother Ian? Amen. Nag-treasure. Kamuntika na. I don't, amen, praise God. Hindi ko alam mga kapatid, ano, what God is, amen, doing to his life. But I think, amen, that's the interruption of God. Hallelujah. Let's pray for our brother. Baka tinatawag ng Panginoon. Kaya sabi ko lang, baka may tawag ka, Brother Ian, to preach the word of God. Dahil meron siyang passion ng kaluluwa. Amen. Nag-apply sa Japan. Ang Hapon ang pumunta rito. Bira niyan para kay Brother Ian. Pero na-deny, hindi nakarating. Pumunta doon sa ano pala nag-training. Pero isang gabi pa lang, hindi pa nag-umpisa, ay hindi na siya mapakali. Sabi niya, Pastor, tumawag, Pastor, ano kayong gagawin ko? Dahil kung mag-advance ako, sign i-advance ko. Kaya nasa iyo, pagkiramdaman mo. Kaya pumunta doon at umuwi, bumalik. When God interrupt your story, praise God. Prepare your heart, your mind and soul. Dahil merong mas magandang gagawin ng Panginoon sa plano mo, sa mission mo, maging sa plano ng iyong mga magulang. Kaya listen, amen, to the small voice of God in your heart. Knowledge ko, hindi tayo ipapahamak ng ating Panginoon. Hindi tayo bibiguin ng Diyos at hindi tayo lalong papahirapan. Meron siyang mas maganda. Amen, ang sabi niya, my thoughts are higher than your thoughts and my ways are higher than your ways. Praise God. Kaya sabi ni Wise Solomon, trust in the Lord and lean not unto thine own understanding, and all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. And when God direct your path, hallelujah, makikita mo, magsasaya ka, hindi ka malulungkot. Kaya mga kapatid, huwag mong ipagpatuloy ang plano mo kung yan ay wala sa plano ng Panginoon. Huwag mong ipagpatuloy ang ginagawa mo, praise God. Maging sa oras na ito, you heard the word of God, you hear the word of God, at maring grabe naman yan. Amen. It's better for us to listen to the word of God than for us to suffer in the future. Because in every decision, there is a consequence. Either bad or good. Either better or bitter. Amen. Ganda o mapait. It depends our obedience to the word of God. Shall we say, amen, thank you, Jesus. Praise God. Remember, God is the source of everything we are looking on this planet Earth. He is the source of everything we needed. Yung lakas natin, talino natin, amen, lahat mga kapatid, galing sa Kanya. Yung hininga natin, galing sa Kanya. Yung pagpapala, galing sa Kanya. Ay natutuwa sa mga tatay because now they are acknowledging God in their life. Amen. Praise God. Rin kung patutuo ni Brother Hermoso, kung saan in-ignore niya yung mga bagay na para sa Panginoon. Pero ngayon, salamat. Praise God. Amen. Pero mo yan from Balili to Pogis. Nilalakad. Makarating sa prayer meeting. Ay ayaw niya magyangkas ng motor kahit slippery. Huwag niyo yangkas. Amen. Lalo pagkaling doon, pababa. Ayaw niya. Ay, bago yung motor mo. Maglalakad siya, ma-overtaken ka pa. Diba? Praise God. Kaya po'y natutuwa sa mga patutuo ng mga tatay. Keep on, fathers. Hindi sayang yung ating decision. Hindi tayo magsisisi na maglingkod sa Panginoon. Praise God. Kaya allow the Lord when He interrupt your story, your plan, your ambition in this life. Dahil mas matalino siya. At kailanman hindi siya pwedeng magkamali. Kailanman mga kapatid, hindi tayo ipapahamak at bibiguin ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Itong pagkain na hindi makain, amen, anong ginawa ng Panginoon? Through Prophet Elisha, He reverses, amen, this poison into a sweet food. Grabe. Kasundiay. Hanga makan, poison. But Job
the man of God, and according to the word of God. Amen? Nandoon yung hindi makain ay pwedeng makain. Dahil sa Panginoon, yung sitwasyon mo na imposibleng masolusyonan ay nasusolusyonan dahil sa Panginoon. Hallelujah! Yung pangangailangan mo na imposible na matugon ay natutugon dahil sa Panginoon. Hallelujah! Yung problema natin na parang imposible ay walang imposible dahil sa Panginoon. According to the Word of God. That's why it's allowed God to interrupt, amen, the story of our life. Hindi ako tumanggap sa Panginoon, hindi ko alam kung anong kwento, pero ang kwento ng buhay ko, pag-uusapan nila, amen, yung ginawa kong pangit, amen, na namatay ako. Kagaya isang kaibigan namin, namatay nga na Corinthi sa Minas. Pagagalitan pa, anong sinabi? Kung kagami, apay nag-jumam day ta Corinthi. Niya, magtulong ko na. Paisudihan. Amen. Patay na eh. Huwag mong tanda. Kung marinig mo yung sinasabi, di ba, pangit? Pero mas maganda, yung pangit sabi nga, na naging maganda, ay yung maganda na naging pangit. Karamihan sa atin, pangit yung kwento ng ating buhay nung nakaraan, but thank God. Praise God, binago niya. Kaya sabi ni Paul, if any man be in Christ, amen, he is a new creature. All things are passed away, and behold, all things are become new. Praise God, hallelujah. Nakita mo bang ginagawa ng Panginoon? Amen. At listen, hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang ginagawa sa atin. There is more. Amen. Meron pang higit na gagawin ng Panginoon. I believe it in my heart. Habang ako'y humihinga, habang ako'y nabubuhay, meron magandang gagawin ng Panginoon sa aking buhay, sa aking ministry. And so ito, my brother, kaya don't, amen, stop. Hallelujah. Amen. Trust in the Lord. Don't stop serving the Lord. Keep on trusting. Keep on serving the Lord. Because God, amen, prepared something better, greater, amen, for each and every one of us. Again, God is no respecter of person. God has no favoritism. He loved the whole world. Hallelujah. Kaya mga kapatid, isipin mo, kung manyang buong mundo, buong tao, at pinagpala yung isang kagaya ni Abraham, lahat tayo ay pagpapalain ng Diyos. Only obey the word of God. Only obey the word of God. Praise God. Kaya kung mayroon tayong naririnig at binabasa mo sa Bible, please don't disobey. Because there is a blessing in obedience to the word of God. Habang tayong lahat ay tumatayo. Hallelujah. Hindi ko alam kung anong sitwasyon nyo ngayon. Kung anong kwento ng buhay nyo this week. Kung ano, mga kapatid, yung amen, nangyayari na hindi nyo pinagsasabi sa akin. God knows everything. God hears our prayer. Praise the Lord. Anong meron ka? Maliit lang yun, pastor. Wala yun. Walang magagawa yun. Ito, kunti kong kalaman. Walang magagawa ito. But listen, God had chosen the foolish things of this world. Empty vessels were used by God para mabayaran ng utang ng mag-ina at makatagpo yung kanilang pangangailangan. Praise God. Kung naniniwala ka hanggang ngayon, hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos, have faith in God. Sabihin mo, Lord, kung ginawa mo sa balong babae, gawin mo sa akin. Amen. That's my prayer before. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, Mandaraya, binago mo, pinatawad mo. Amen. Dahil sa kanyang kasalanan, umalis sa kanilang lugar. Pagbalik niya, mga kapatid, ay daladalang biyay at pagpapala mo. Lord, pwede mo bang gawin sa akin? Amen. And I've seen the hands of God. Kaya huwag kayong magtaka sa kapatid mo dahil mayroong pananampalataya yan. Amen. At mayroong pagsunod. Huwag kayong magtaka. Don't be surprised to your brother. Kung isang araw, amen, mababago yung kanyang kalagayan, mababago yung kanyang sitwasyon. Yung nangungupahan, magkakaroon ng house in lot, mga kapatid. Yung walang puhunan, aasinso, lalaki ang kanyang negosyo, mga kapatid. Amen, come on, hallelujah.
yung isang kapatid natin sa Calvary na peddler, hinahabol ng mga pulis doon sa Baguio City. Tumatakbo. Isang langgana o bilaw yung kanyang hawak. Amen. Isang araw, praise God, na misinterpret pa niya ako, na misunderstood niya ang salita ng Panginoon because, amen, that time, for 1 month, I teach and preach about faithfulness. Lumapit sa akin, di mo ako naintindihan, Pastor, Brother Ferdy. Amen. Alam mo, marami akong anak, gusto kong overtime para mapakain ko sila. Pero sabi ko, hindi kita pinaparinggan. Ignore the word of God. But this is for everybody. Hindi ko pwedeng ito. Pinag-pray ko ito, sister. Pinag-fastingan ko pa about faithfulness in serving the Lord. Amen. Third Sunday, maaga siya before the service. Nandun nagdi-devotion. And look what the Lord has done. Amen. Pinagpalang kapatid natin. Nagkaroon sila ng bahay at lupa, mga kapatid. Amen. Na worth 8.5 something million. Nakabili ng bako. Nakabili ng mga sasakyan because of the blessing of God. Amen. Is anything too hard for the Lord? What's your problem? Don't ignore the little thing you have in your life. If you have a little faith, allow the Lord, amen, to increase your faith. Sabihin mo, Lord, increase my faith. Enlarge my territory. Enlarge my cost. Why? I want to become a blessing. I want to become a channel for your glory, Lord. Yung may mga desire na ganyan, praise God. God bless your heart. God bless your mind. Hallelujah. Don't ignore. Don't belittle the word of God. There's power. Amen. In the word of God. As we close our eyes, come on somebody. Be encouraged this morning. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Magkaroon ka ng self-realization. Sinusunod ko ba ang salita ng Diyos? Bakit? May nawawala sa akin. Dahil nawala mo yung pananampalataya mo. Maaaring nawala mo yung katapatan mo. Allow the Lord to restore your faithfulness. Your trust to Him. Yan, tandaan natin, anak tayo ng Panginoon. Kahit anong gawin natin, walang mangyayari kung walang blessing ni Lord. Kaya maliit pa lang maging matapat ka. Amen. Maliit pa lang maging masunurin ka. Amen. Jesus said in His Word, without me, you can do nothing. But through God, we can do anything. Are you ready for the blessing of the Lord? Hallelujah. Are you ready for God's interruption in your life? Hindi mo nawa maintindihan, but keep trusting the Lord. Hallelujah. Please, huwag natin kalabanin ang Panginoon. But just yield yourself to the will of God. Lord, sabihin mo, not my will, but let your will be done. I feel the presence of the Lord. Come on, my brother, my sister. Tulungan mo ang sarili mo sa tulong ng Diyos. Mahirap mo nawaan, pero tulungan mo, you have the potential. You have the potential to be blessed and used by God, but be faithful to the Lord. Ipakita mo muna sa Kanya. Praise God now. Anong gusto mo na gawin ng Diyos sa buhay mo? Anong meron ka sa buhay mo? Ilapit mo sa Panginoon ngayon at sabihin mo, Lord, bless my little knowledge. Bless my little income. Praise God. Sige mga kapatid, lapit natin sa Panginoon. The altar is open.